Magandang umaga mga kabay. So meron pa akong approved repair dito. Job number 39793A, letter A. So ang model pala nito mga kabay, dito 6441. Ito po yung finishing sander ng DeWalt. Ayan. So magpapalit po tayo ng platen. Ito po yung kinakapitan ng paper clip. Ayan. Tapos ito naman yung rubber. Ayan. Tapos bearing na 6001, tapos bearing 608 at yung kanyang bearing 6000. Ayan. So ito mga kabay, yung 608 tsaka 6000 dito po yun sa armature ikakabit. Tapos yung 6001 yun yung nakakabit dito sa kanyang platen dito. Ayan. So bubuksan natin to mga kabay, kakabit natin yan. So tara, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, natanggal na natin yung mga screw. So tatanggalin na natin ito. Ayun, meron pa pala sumabit. Ayan. So ito yung ginawa nung customer. Okay din naman to mga kabay. Ayan. Dinikitan niya na lang ng rugby. Tapos di ko alam kung tsinelas yata ito o yung nabibili sa nagtitinda ng swelas. Ayan. So pinalitan ko na rin siya mga kabay para maganda. So syempre tanggalin nyo muna ito. Tapos itong kanyang may dalawang screw pa dito mga kabay. Yung pinakatakip sa pan. Kailangan natin makalas. Yan. At syempre yung bearing. Yun. So ito yung bearing na 6001 mga kabay. 6001. Yan. So 6001 yun yung ipalit natin. Pero bago yan, kailangan mo natin baklasin dahil magpapalit tayo ng bearing dito sa kanyang armature. Yan. Tapos magpapalit din tayo pala ng switch dito. Hindi ko nabanggit yata kanina. Bearing lang. Yan. So ayan mga kabay, nakalas na natin. So pwede nating iangat tong kanyang housing. So ito yung papalitan natin mga kabay. Ito yung 6,000 sa unahan. Ito naman yung 608. Ayan. So pag nagpalit ito mga kabay, ito lang kailangan nyo. Saka ito. So ito mga kabay, papaluin ko lang para makita nyo kung paano kalasin yung bearing. Ayan. Ayan. So ayan, nakalas na natin yung luma. Siyempre, balik natin yung 608. Ayan, ito. Ito yung 608. Alam mo, parehas. Ayan, parehas. So, pag kinabit nyo mga kabay, ganun ulit. Ganun lang po yung pagkabit. Tapos, paluin nyo sa taas. Pero, syempre, ingatan nyo mga kabay. Ito sa akin, ipipress ko lang. Ayan. So, ganun po siya. Ayan, nakaganyan. Tapos, pero syempre, sasapinan nyo yung dulo dahil baka babaluktot. Lagyan nyo siya ng kahoy. O kaya rubber mallet. Ayan, nakaganyan. Pero sa akin, hindi na kailangan dahil ipipress ko lang siya mga kabay. At ito rin, ganun din. Ayan. Pero papakita ko lang sa inyo kung paano magkalas ng mano-mano. Ayan. Gaganon lang.
Tapos, lagay nyo rito. Ayan, katulad yung sinasabi ko sa inyo, buo po ito na armature, kaya babalik natin yung screw para safe. Ayan, bago nyo paluin. Pero may kahoy dapat. Mukhang matigas mga kabay. Yun. Pero nilagay ko yung screw niya mga kabayan para safety na hindi masira yung thread. Ayan. So pag binalik nyo mga kabay, ganun din. Ayan, unahin natin yung 608. Pinalas ko pa pala. Ikakabit pa pala yung ano. Ayan. Tapos dahan-dahan lang. Yan. Tapos dito naman tayo sa kanyang 6,000 na bearing. Ayan, ganun din po. Lagay nyo dyan. Tusok nyo yan. Tapos paluin nyo dito. So dito mga kabay, hindi na ako nagsapin dahil malaki naman yung shafting niya. Pero syempre inalalayan ko lang para hindi siya gaano mapitpit yung bakal. So ayan, kulang pa ng konti mga kabay. Ayan. So ayos na. Bago na po lahat. 6,000 sa harap, 608 sa likuran. So, ang last natin ikabit mga kabay, yung kanyang saan na ba yun? 6001. Ayan. Dito po yan sa kanyang mamaya, pag ikabit natin ito. Pero bago yan mga kabay, dahil meron ako nakita medyo sumayad siya sa armature, sasapinan ko po ito ng piece paper para hindi siya aalog-alog dito sa kanyang housing. Ayan. Kailangan natin ng piece paper. Pag ganun na kasi mga luma na yung unit mga kabayan, tulad yan, ayan, yung pinaka-plastic niya may bawas na, kaka-vibrate yan. Kaya ang ginagawa ko niyan, sinasapinan ko ng piece paper. Ayan, yung ganito mga kabay. Yan. Yan yung pinapaikot ko dito. Pag ganyan. Yan. So, didikitan nyo lang naman ng may tiban yan mga kabay. So, yan mga kabay. Lagyan nyo lang ng may tiban dito. Yan. Paikot. Tapos, lagay nyo yung piece paper. Tapos, ikot nyo. Yan. So ayan na mga kabay, ayos na. Ayan, nabalot ko na siya ng piece paper. So pwede na natin yung ilagay dito. Pero bago yan, lipat muna natin yung paper clip dito sa kanyang bagong platen. Ayan. So didiinan nyo lang ng flat screw mga kabay. Ayan. Pag nagkabit kayo, ayan, ganyan lang po pagkabit. Tapos didiinan nyo lang ng flat screw dito. So yan na po itsura niya. Yan. So yung 6001, dito naman yan. Pero mamaya na, kasi kakabit to doon sa ibabaw. So babalik natin to. Ay, yung switch pala mga kabay. So ito yung switch na bago. So madali lang po yan. Ayan, dalawang wire lang po yan. Lilipat nyo lang yan. Tapos, suksok nyo siya ulit. Ganon din sa kabila. Ayan. So, ayos na. So, pwede na natin ilagay itong armature.
Ayan, pag ganyan. Tapos balik natin yung kanyang carbon na kinalas natin kanina. Oops, dahan-dahan lang. Ayan. So sa kabila din. Tapos lagay natin sa kanyang, oops, sobrahan. Yun. So yan mga kabay, lalagay na natin sa kanyang housing. Yan. Tapos ito, kailangan lang pasok na pasok yung kanyang put na huwag maipit. Yan. Tapos balik natin yung rubber dito. Yan. Tapos i-screwhan muna natin. So yan na mga kabay, na-screwhan na po natin. Ilagay na natin yung dalawang screw dito, tsaka dalawa dito. Ayan. So ang sunod mga kabay, yung switch. Ayan. So ganun lang po ang paglagay. Meron yung terminal dito mga kabay, susuksok mo lang. Ayan dito. So ayan mga kabay, nailagay ko na yung switch, tapos yung wiring nya. Ayan. So takpan na po natin yan. Ayan. Tapos i-screwhan natin. Yan, ayos na mga kabay. Ipitan lang natin gaano. Tapos dito na tayo. Siyempre mauna ito. Ayan. Meron po yung uka. Ayan. Tapos dito po yung tatama sa kanyang shafting sa armature. Ayan. So isusuksok nyo lang yung pan. Ayan. Tapos yung bearing kanina, ito yun, 6001, dito po yan. Ayan. Siyempre yung screw kanina, ayan, may kasama po yung washer, ito yun. Dito po yan, nakakabit. Ayan. Tapos sigpitan lang natin. Yun. Tapos yan mga kabay, yung takip kinalas natin kanina. Ayan, dyan yan. Tapos dalawang screw. Ayan. Higpitan lang po natin. So ayan na mga kabay, nahigpitan na natin. Tapos sunod ito. Ayan. So yung pinakapaan niya mga kabay, ito kabilaan yan, apat yan na paa. Dito po yan tatama sa gilid. Ayan. Yung diretsong na yan. Kaya hindi po kayo magkakamali niyan. Yan. Tapos diin nyo lang. Yan. Pagpantay na, lagay nyo na yung rubber na bago. Yan, dito yan sa ibabaw. Siyempre, ikutin nyo lang kung saan tatapat yung butas, doon nyo i-screw. Yan. Tapos lagay mo na yung screw na apat. Tapos hihigpitan. So yan na mga kabay, nahigpitan na natin. So nabuo na natin. Testing natin. So yan na mga kabay, ang pinalitan po natin dito ay rubber pad, platen, tatlong bearing mga kabay, 608, 6000 tsaka 6001. So pag
pag nagliliha kayo mga kabay, huwag niyo masyadong lakasan ng diin, yung ginaganon na. Hayaan mo lang siyang tatakbo. Ganyan lang. Pwede nyo naman diinan siya, yung tamang-tama lang. Pero yung minsan kasi yung iba parang napipigilan na yung andar. So, masama na rin yun sa motor. Ang masisira, no, yung pinakapaan niya na plastic nandito, yun yung laging nababali. Yan. So, yan lang mga kabay. Sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye.